his stomach. Kung paano natin mas mapapalapit yung ating sarili sa ating kapwa, ay pakainin mo siya. Ibig sabihin, ang pagkain daw ay hindi isang fellowship, pero isang tool ito para mas lumalim yung samahan. Nagsasama-sama tayo, kumakain at nag-uusap-usap, nagbibiruan. Guy Fieri said, "Food is the universal element with the power to bring people together." Opo, mas matindi to, no? Sabi ni Guy Fieri, food is the universal element with the power to bring people together. Kapag may kainan, talagang nandyan ang mga tao. Minsan nga nagbibiroan pa tayo. To si ate, ito si kuya. Nakikita mo lang dito pag may kainan eh. Pero pag walang kainan, wala rito. Tama, yun pong isa sa mga pinupuntahan ng tao sa gathering. May pagkain. At isa yan sa mga inaasahan ng tao sa gathering. May pakain. Kahit man tinapay yan, kahit maliit na pandesal, mga pandesal na may palaman, tapos juice, okay na po yan. As Cesar Chavez says, it works the other way also. If you want to make a friend, go to someone's house and eat with him. The people who give you their food, give you their heart. Tindi nito, no? Kapag tayo daw ay gusto makipagkaibigan, sumama tayo, bumisita tayo at mag-join tayo sa kanilang kainan. The people who give their food, give you their heart. Kapag inoperan tayo ng pagkain, ay ibig sabihin niya, binubuksan na nila yung kanilang puso, kanilang buhay sa iyo. Alika, kain tayo, sama ka sa bahay, tara, merienda tayo. Kapag in-invite ka ng kaibigan mong ganon, huwag na tayo mag-hesitate. Opportunity na yan para ma-share mo yung gospel. Isa na yan sa mga factor para makabuild ng bridge at makonect mo siya, magkaroon kayo ng connection at maging magkaibigan, and then pwede mo na i-share yung gospel. Maging friendly muna tayo, mag-establish muna tayo ng relationship, and then i-share po natin yung gospel. Yung po ang pinaka-main purpose natin para maging laser focus na hindi po sabog ang ginagawa nating pamamalakaya, pagpapahayag ng salita ng Panginoon. We build bridges, we build relationship, we gather friends, at nakaka-enjoy po nakasama dahil nababahagi natin ang salita ng Panginoon. Next po, leave the comfort zone. Ito po yung ginagawa natin sa ngayon. We are leaving our comfort zone. You must be willing to go out on a limb. Ecclesiastes chapter 11 verse 4 to 6. Someone said, friendship is every day, not just when it's convenient for you. Totoo yun, no? Sa pagiging magkaibigan, na-build mo na yung friendship mo, araw-araw yan. Hindi yan na kung kailan lang kayo nagkikita. Ay, kaibigan ko siya. Pag wala na. Halimbawa, magkakasama tayo sa church nung Sunday. After nung Sunday, wala na. Magkikita-kita na lang tayo Sunday para tayong magkakaibigan kada linggo. No? Pwede tayong gumawa ng ganong samahan. Magkakaibigan kada linggo. At kapag Lunes hanggang Sabado ay hindi magkakakilala. Kahit nagbabatian lang tayo sa loob ng simbahan. Pag nasa labas na Monday to Friday, hindi mo man lang mabati. Sister, kumusta ka na? Oh, saan ka pupunta? Konting kwentuhan naman, sharing naman tayo. Hindi natin nagagawa yon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Na-i-chat nyo ba yung inyong kapwa? Na-i-chat nyo ba si sister, si brother? Kamusta ka? Meron ka bang prayer request? Nagpe-pray kami every day, lalo na yung prayer natin sa family altar. Pinipray natin ang bawat pamilya. Meron ka bang prayer concern? May isa na yan sa tool para magkaroon tayo ng bridge sa ating kapwa. You must be, sabi po rito, risk and friendship are package deal. So, totoo po yung kung hindi tayo convenient sa mga panahon na magkakasama tayo, kahit na hindi tayo magkakasama, dapat friend pa rin tayo. Sabi po rito, risk and friendship are a package deal. You cannot have one without the other. Making friends or building bridges is the act of going to the Great Commission. Next, we will look at sharing your story.
So, number 2 na po tayo. Next, second response to the Great Commission is telling our story. So, yan po ang gagawin natin na mga indicators para po siyempre habang nag-share tayo, sinishare naman natin yung ating istorya. Binibuild up naman natin kung ano yung ginagawa natin, ano yung mga nabago sa atin, ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, kung wala kang malalim na relasyon sa Panginoon, paano mo ikukwento yung story mo? Paano ka mag-share ng mga pagbabago na ginawa sa iyo ng Panginoon? Parang sasabihin niyan, ay, wag mo akong tignan kasi ang tingnan mo lamang ay ang mga sinasabi ko. Pero yung buhay ko, pikit mata ka na lang sister, pikit mata ka na lang brother. It's a no-no na gagawin natin. We must have a story to tell. Kailangan meron tayong patotoo. Ito po yung tinatawag na personal testimony. Research indicates that 9 out of 10 people trust what a customer says about a business more than what a business says about itself. Halimbawa po, ito, cellphone. Maraming mga tao ang nagugustuhan itong cellphone na to. Kapag sinabi ng mga tao, ay, ang ganda nitong cellphone na to, ikaw din mismo, may engganyo kang bumili ng cellphone na ito. Pero kung mag-a-advertise ang cellphone na ito, ang cellphone na ito ay matibay. Ang cellphone na ito ay mahaba ang battery. Ang cellphone na ito ay maganda. Medyo hesitant pa tayong bilhin. Pero mas mabilis bilhin ang mga product kapag maraming tao ang nagsasabi ng istorya nila pag binili natin ng telepono. Your story or how you came to know Christ, also known as your testimony, has a similar but far powerful effect on your friends. Totoo yun, no? Kapag tayo ay nagsimula na magkwento kung paano tayo binago ng Panginoon, magugulat sila. At isa yan sa mga faktor na mamumulat yung mata nila sa Panginoong Hesus. Nakita nila yung pagbabago mo sa buhay, kung paano ka binago ng Panginoon, mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay mo. So, ikukwento natin, isi-share natin yung ating istorya. Are you ready to share your personal testimony sa ating kapwa? So, kaya po natin pinapractice sa simbahan, tayo ay magpatotoo, tayo ay mag-share ng personal testimony. Personal testimony about the difference Christ has made in your life grabs the attention of your friends and often touches hearts more than talking about the ideas of faith in abstract way. Kaysa magkwento ka ng, alam mo, pagmamahal ng Panginoon, grabe, napakalawak. Ganito ang kanyang pagmamahal. Pero hanggat hindi mo nape-personalize yung sinishare mong gospel, sinishare mong goodness, lesser effect po yan sa mga unbelievers. Mas powerful po ang pag-share ng ating story kapag ka-personalized. Sabihin natin, tinan mo naman, kumare, dati nung magkakasama pa tayo, nung hindi ko nakikilala ang Panginoon, talaga namang yung tuldo ko ay mura. Talaga pare, nung magkakasama pa tayo at hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon, talagang puro usok ang bibig ko. At amoy alcohol ako lagi. Pero simula nang nakilala ko ang Panginoon, tinigilan ko na mga bagay na paggagawa niya dahil hindi nakakatulong sa katawan natin. Alam niyo ba, ang katawan natin ay templo ng Panginoon. Sila ay makokot yung attention na, nga, no? Parang hindi ko na nga nakikita si kumpare, kumparing Erwin na hindi na naninigarilyo at hindi na umiinom, hindi na nakikipag-away sa kung kani-kanino, hindi na nagagalit kung kani-kanino, hindi na nagmumura at kung ano pang mga masamang gawain, hindi na nagsusugal, hindi na nambababae. Marami ng bagay na masasama na hindi na niya ginagawa ngayon. Nagkakot yung attention ngayon ng ating mga kaibigan. At minsan daw ay natatouch pa at nahihipo pa, brother Erwin, gusto ko rin gusto ko rin magbago sa Panginoon. Parang gusto ko na rin tigilan itong mga bagay na ito. Nung nakita kita, parang gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Na ibig sabihin nito, lumalapit sa atin ating mga kaibigan dahil nakikita sa buhay natin. Even Paul the Apostle used the same approach in his ministry more than once.
Acts chapter 22 verse 1 to 21, Acts 26 verse 1 to 32, he was always willing to debate people about the gospel. But throughout his letters, he pointed to his experience as the most compelling proof of Christ's significance. Kung mababasa niyo yung Pauline epistles, yung mga aklat na ginawa ni Apostol Pablo, makikita niyo doon na meron siyang passages na sinasabi na nakita niyo naman ako kung paano ko binago ng Panginoon. Dati ako ay isang persecutor ng Kristyanismo, pero ngayon isa ng apostol ni Kristo. Dati nung magkakasama tayo kung paano ko pinagtiyagaan, pinagtiisan ang persecution, pero ngayon willing na akong maglingkod sa Panginoon. May proof ng Christ significance kung meron buhay na nabago. Iyan po ang tunay na patotoo. Ang personal testimony makes the difference po. We should tell our story. How to share our story? Yan po mga pointers na gagawin natin. Life before Christ, yung buhay mo bago mo tinanggap si Kristo. At nung ikaw nung nakakilala mo na si Kristo, secondly. At pangatlo, yung buhay mo ngayong na kay Kristo. So, pwede mong i-share yan within 15 minutes sa iyong mga kaibigan. Alam mo, ang buhay ko dati ganito. Pero nung nakilala ko si Kristo, ganito na ang buhay ko. At ngayong ako ay na kay Kristo na ganito ang nangyayari sa buhay ko. Invite mo na ngayon yung kaibigan mo. Gusto mo bang papasukin si Kristo sa puso mo? At pagkatapos niyan, invitation, siya ay tumanggap sa Panginoon, sisimulan mo na ngayon, kapatid, na i-disciple siya. Doon natin ibababa yung mga manuals natin na 1-to-1, yung mga discipleship lessons. Mayroon po yan. Pwede nyo gawin araw-araw. Kung marami kayong time, kung kulang naman check kayo sa oras, pwede nyo gawin every week, every Sunday, o every Saturday. Pwede nyo pong gawin ang discipleship. Basta, i-aim natin makapag-disciple, at yung i-disciple natin, i-aim natin na mag-disciple din siya. At i-aim din niya na mag-disciple sa iba pa mga tao. So, number 3, last po. Third response to Great Commission is to build up others. So, we learn about building bridges, which is the act of going. So, building bridges, act of going, lumalabas tayo, mahayo tayo, nagugot tayo. Then, we are telling story, the act of witnessing, pagpatotoo, pag-share ng ating mga personal testimony. Next, we will look at building up others, which is the act of raising disciples. So, we build bridges, we tell our story, and also we raise disciples. Nag-raise up tayo ng disciples. Yung mga na-share natin, yung mga na-build bridge natin, na-connect natin, sasabihin natin yung ating patotoo sa kanila. At kapag sila ay tumanggap sa Panginoon, tayo mismo, tandaan nyo po ito mga kapatid, tayo mismo, hindi po si pastora, hindi po si pastor, hindi po si elder ang magre-raise, kundi tayo mismo, we will raise disciples. Siyempre, bago tayo mag-raise ng disciple, kailangan mo rin muna maging disciple. Kaya po, lahat po tayo, wala pong exempted. Even si pastora po ay nagwa 1-to-1 ngayon. Kami po mga elders, nagwa 1-to-1 din. Susunod po yung mga leaders, magwa 1-to-1. And then yung mga youth, magwa 1-to-1. At after na magwa 1-to-1, magre-reach out na po magre-reach out na po tayo ng mga i-disciple natin. At ilan po ang di-disciple natin? Hindi po 20. Hindi po 12, hindi po 5, hindi po 3, hindi po 2, kundi isa muna, isa lang. Na yung isa na yon, magre-raise din siya ng disciple in the future. Sisiguraduhin natin na itong i-disciple mo ay magre-raise din ng disciple eventually. Remember, the Great Commission is always all about making disciples. Tandaan natin, ang Great Commission ay pinatutukuyan ng making disciples. Kabilin-bilinan yan ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang last will testament, ang final words ni Lord bago siya umakyat sa kalangitan. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them
what I have taught you. Yun po sinabi ng Matthew 28, the Great Commission. It's not about winning converts or producing supporters of Christianity. Hindi po tayo nag-co-convert dito na kailangan dumami ang born again, kailangan dumami ang member ng JFBC, kailangan maging 1,000 tayo. Kaya ba yon? Kaya po, kung magiging pure lang ang ating puso, na we will not convert, we will not produce supporters of Christianity, but we will produce disciples of Jesus Christ. Unfortunately, it's exactly what we are doing. Sa Kasawiang Palad, ang ginagawa po natin ay ganito. We share the gospel, we bring them to the church, additional numbers, at pagkatapos nung bahala ka na lumago dyan, mag-survive ka on your own. Pero sa movement natin sa ngayon, tayo ay intentionally magdi-disciple ng mga tao na magdi-disciple din eventually. Consequently, we have the quantity in our church but not the quality. Yan ang sinasabi ko na marami nga tayo sa simbahan pero we lose the quality. The quality of being disciple. Na yan bang discipline mo sa sarili mo, paglilingkod mo sa Panginoon ay na ipapasa mo sa iyong dinidisciple. At kapag tinitingnan mo yung dinidisciple mo, exactly ba na kagaya mo siya na nagpe-pray din, naglilingkod sa Panginoon at nagsishare din ng gospel na i-share niya rin doon sa mga na ipapasa natin yung spirit, na i-multiply natin yung spirit of discipling. Discipleship is crucial. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer said, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Aray ko, matindi itong statement ni Dietrich Bonhoeffer. Isa po siyang German na pastor. Sabi po, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Posible pala yun, ano? Na kapag hindi ka dumaan sa discipleship, para kang walang Kristo sa buhay mo. Yan po ang ine-emphasize natin. Christianity without discipleship is Christianity without Christ. It's always Christianity without Christ. Who is a disciple and what does he do? The answer are simple. Simple lang naman. A disciple is someone who follows the example of his coach and does everything the coach taught him. Napakasimple lang kung ano yung sinabi ni coach. Kung ano yung sinabi ni discipler, yun ang gagawin ni disciple. Simple as that. Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng discipler mo, gagawin niya ni disipulo. Ang tanong, are we willing to be a disciple? At pangalawang tanong, are we willing to be a discipler? Siyempre, bago tayo maging discipler, magiging disciple muna tayo. Kung ano yung natutunan natin sa ating discipler, gagawin din natin. At yung mga natututunan natin, ipapasa rin natin. So, both sides po. Kung ano po yung natutunan natin sa ating discipler, ay ipapasa rin natin sa ating mga disciple. Yun din ang gagawin nila. Kung ano natutunan nila sa iyo, ipapasa din nila. Kaya magbabago tayo ng paradigm, magbabago tayo ng pananaw, magbabago tayo ng kaisipan, at magbabago tayo ng espiritu. Magbabago din po tayo ng buhay. Kasi ginigets natin ang buhay ng ating discipler, pinapasa din natin yung buhay mo sa kanila. At sila rin, pinapasa din nila kung ano yung napulot nila sa iyo. Kung masama yung natutunan nila sa iyo, ipapasa din nila ito, magpapasa-pasa. Kung baga wrong connection ang napipid sa kanila. Kung meron tayong right connection, kung baga yan ang lagi natin sinasabi, strong connection, strong frequency, right connection, ito ay naibababa ng isang discipler sa kanyang disciple. Ito ay tumutulay hanggang sa ilang henerasyon na darating. Napakaganda po na ma-experience natin itong bagay na ito. At isa to sa pagiging buhay Kristiyano, ang pagdi-disciple. Okay, meron po 3 steps to discipleship.
Number one, build self-discipline. Yan, siyempre, magkakaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. You can't make disciples unless you are disciple yourself. So, tindi na sinabi ni John Maxwell dito, no? Hindi ka pwedeng mag-disciple kung hindi ka rin na-disciple. Hindi ka pwedeng maging discipler. Halimbawa ako, bigla ko na sasabihin, ako ay isang discipler. Pero hindi naman ako na-disciple. Yun ang gagawin natin. Lahat po ng umaattend sa JFBC ay dadaan po sa discipleship. Kasama po ba namin kayo? Kasama po ba natin ang isa't isa na nakakarinig ng salita ng Panginoon? At natutuwa po ba kayo sa gagawin ng Panginoon sa ating church? Since na nagkakaroon tayo ng magandang direksyon, na build up tayo, na-establish tayo, nagkaroon tayo ng strong foundation, at nagkaroon tayo ng matinding equipping sa ating mga mentors, kay Pastor Wilson, kay Pastor Wilbert, kay Pastora Susan, then i-apply na natin ito sa ating buhay. Sabi po, you cannot make disciples unless you are a disciple yourself. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Namamotivate ka lang para makapag-push through ka, okay lang yun. Pero ang disiplina ay isang factor para tayo ay mag-grow. But discipline keeps you growing. You do not have to be perfect. Nobody is. But signs of regular spiritual growth and discipline should be evident in your life. Ayan. Tinitingnan niya ng sangkatauhan. Tinitingnan niya ng yung mga unbelievers. Tinitingnan niya ng mga taong nakapaligid sa atin. Naalala ko po yung matandang ilustrasyon na Bible, dala-dala, malaki. Pero ang tinitingnan ng tao, hindi yung dala-dala mong Biblia. Ang tinitingnan ng tao ay ikaw na nagdadala ng Biblia. Paano mo may sa pumuhay itong salita ng Diyos sa araw-araw. Next po, build healthy relationships. Nick Runyon says, discipleship happens in the context of relationship. The lives of disciple and the coach must be interwoven, just like lives of the 12 and Jesus were. Kagaya ng Panginoong Hesus at ng 12 disciples, bilang coach nila, sila ay mag-interwoven, magkakasama, magkakadikit, iisang kaisipan. Of course, there are certain elements of discipleship that happens in the classroom. However, discipleship is more watch and learn than sit and learn. So, nakuha niyo po? Discipleship is more watch and learn. Panoorin mo, matuto ka. Hindi yung sit and learn. Sit lang tayo, upo lang tayo, at pagpipreach si pastora, okay na, matuto ka na, tapos. Panoorin mo kung paano siya mamuhay. Tayo ngayon mga discipler na nako-correct yung ating pamumuhay. Tayo ngayon mga nagdi-disciple ay umaayos dahil meron pong nanonood sa atin, yung mga dinidisciple natin. Tayo naman, mga disciple, ay umaayos din ang buhay dahil eventually, magdi-disciple din tayo ng mga tao. And then lastly, teach God's Word. Dr. Billy Graham said, we need to encourage new believers to feed on God's Word. Totoo po yun. Yung mga new believers, pinifeed natin ang purely Word of God. It is nourishment for the soul. God's Word is the handbook of discipleship. Kung wala po tayong handbook ng discipleship, magbasa po tayo ng Bible at magpakalalim tayo sa salita ng Panginoon. Isa po yung handbook of discipleship. Kung paano natin natutunan ang salita ng Diyos, paano natin nabasa, nai-apply, at nagkaroon ng bunga, yung salita ng Panginoon, yun ang isang tool na pwede nating ipasa sa ating i-disciple. Pero huwag po kayong mag-alala, meron po tayong materials na ipamimigay. Bibilihin po. Siyempre, inaasahan din po ni Pastora na tayo ay mag-i-invest sa ating paglago espiritual. Tayo magbibili ng mga manuals. At kapag binili natin yan, may halaga po na tayong iingatan. Meron po tayong investment na gagawin.
pag tayo ay bibili ng mga materials. Hindi po namin ipamimigay basta-basta ito. Bibilin po natin para meron tayong investment doon. It is nourishment for the soul. You need to teach it to your potential disciple, for it's the foundation upon which he is ought to build his life. Totoo po na ang pundasyon ng matatag na Kristiyano ay founded sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay founded sa salita ng Diyos, considered ka as matatag na Kristiyano. At ikaw na matatag na Kristiyano, expected ka na mag-disciple ng isa pang matatag na Kristiyano. At siya mismo ay magdi-disciple din ng isang matatag na Kristiyano. Wala pong iba yan, kundi galing sa salita ng Panginoon. Paano po tayo tatatag? Sabi nga ng Matthew, there are two builders building his foundation on the sand, and the other one is building his foundation on the rock. So, sabay na dumating, sabay na na-experience nila yung pagsubok sa buhay. Sabay na dumating, na-experience nila yung bagyo. Dumating sa buhay nila. The man who built on the sand, nasira po, but the man who built on the rock ay naging successful sa buhay niya. Naging matatag. Hindi po natinag yung itinayo niyang bahay. So, we must build our foundation on God's Word. So, these are the 3 steps to discipleship. Build self-discipline, build healthy relationship, and teach God's Word. So, inaasahan po sa atin ng ating Panginoon na tayo po ay hindi lamang po nakaupo na Kristiyano, kundi we should go and make disciples. Ilang panahon po natin na naitigil at nag-pause dito sa gawain na ito ng pagdidisipulo. Ito po ang panahon para po tayo ay lumabas sa ating nutshell, lumabas sa ating comfort zone. Tayo ay humayo at mamalakaya ng kaluluwa at mag-build ng relationship sa kanila at maging disciple natin sila. So inaasahan po natin na darating ang panahon na tayo ay may susunod sa atin ng mga disipulo natin. Amen po ba? Yung mga natutunan natin sa Panginoon ay maipapasa din natin. So salamat po sa Panginoon at dito na lamang po ako. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon. Purihin po ang iyong pangalan. Purihin po ang iyong mga salita. Purihin po ang iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Even though we are holding our services, Lord God, online, pero po hindi maikli ang iyong mga kamay. Hindi limited po ang iyong kapangyarihan para po mahipo mo po ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, help us to establish our relationship to others. Help us build bridges to the non-believers and help us to disciple. Help us to be disciple, Panginoon. Tulungan mo kami at turuan at buksan mo aming puso, Panginoon, na we are willing and able to be a disciple at eventually maging discipler din kami. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin as we hear your word, Lord God, i-apply namin to sa aming buhay, Panginoon. Patuloy kaming mag-go, mag-multiply, at mag-make disciples of all people sa mga nakapaligid sa amin, Panginoon. Pagpalay mo po ang aking mga kapatid na nakakarinig ng mensaheng ito, Panginoon, sa araw na ito. We bless you, Father. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Go and make disciples. Hallelujah.